May mga trabaho sila. May bangka, may lambat, may hanap buhay. Alam nila ang dagat. Alam nila ang oras ng pangingisda. Alam nila ang galaw ng isda sa dilim. At isang umaga, pagkatapos ng magdamag ng pagkabigo, may isang lalaking lumapit sa kanilang bangka at hiningi ang lahat. Magdamag silang ng isda. Sa gabi karaniwang nakakahuli. Mas malamig ang tubig at nangingibabaw ang mga ito. Pero nang umagang iyon, walang laman ang lambat. Nag-aayos na sila para umuwi. Doon dumating si Jesus. Sumakay si Jesus sa bangka ni Simon Pedro. Hiniling niyang itulak ito ng kaunti palayo sa pampang. Mula sa simpleng bangkang iyon, nagturo siya sa mga taong nakikinig sa tabing dagat. Nakikinig si Pedro, hindi pa bilang alagad, hindi pa bilang tagasunod. Isang pagod na mangingisdang nagpapahiram lang ng bangka. Pagkatapos magturo, bumaling si Jesus sa kanya. Pumalaot ka sa malalim at ihulog ang inyong mga lambat. Nagatubili si Pedro. Alam niya ang dagat. Ito ang kanyang hanap buhay. Puro, magdamag kaming nagpagod at walang nahuli. Ngunit sinabi niya ang mga salitang iyon. Ngunit dahil sa salita mo, ihuhulog ko ang lambat. Pagsunod bago pag-unawa. Lumubog ang lambat sa bigat. Kumawala ang tubig sa galaw ng isda. Napuno ang lambat hanggang sa mapunit ito. Tinawag nila ang kanilang mga kasama, sina Santiago at Juan. Napuno ang dalawang bangka. Halos lumubog sa dami ng naisda. Ang dagat na nagbigay ng wala magdamag ay biglang umapaw sa kasaganaan. Ngunit sa gitna ng sigawan at galak, may isang lalaking natahimik. Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Lumuhod si Pedro sa harap ni Jesus. Huwag kang matakot. Hindi siya nagyabang, hindi siya nagdiwang, natakot siya. Sa isang iglap, nakita niya ang pagitan ng kanyang kakayahan at ng kapangyarihang nasa harap niya. Ang himala ay hindi lamang pagpapala, ito ay paghahayag. Hindi umurong si Jesus, hindi siya nagalit. Sinabi niya, Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mangingisda ka ng mga tao. hindi isda, kundi tao. Pagbabago ng pagkakakilanlan, pagbabago ng direksyon. Iniyahon nila ang mga bangka sa pampang. Naroon pa ang isda at ang mga lambat. Naroon pa ang ama ni Santiago at Juan sa bangka. At iniwan nila ang lahat. Walang kontrata, walang sahod, walang katiyakan. Dalawang salita lang. Sumunod ka at sumunod sila. Pansinin ang pagkakasunod. Kabiguan bago tawagin. Pagsunod bago kasaganaan. Pagkakita bago pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba bago misyon. Hindi pinili ni Jesus ang mga eskolar. Pinili niya ang mga may sugatang kamay. Mga taong marunong magtrabaho. Mga taong handang sumunod. Ang kaharian ng Diyos ay nagsimula hindi sa kredensyal, kundi sa pagsuko. Hinahangaan mo sila. Pero ano ang lambat mo? Ang pera? Ang titulo? Ang reputasyong pinaghirapan mong buuin? Ang komportabling buhay na ayaw mong bitawan? Sasabihin mong susunod ka. Pero gusto mo muna ng malinaw na plano. Gusto mo ng kasiguruhan. Gusto mo ng kontrata bago ang utos. Wala silang ganoon. Iniwan nila ang bangka at lambat. Iniwan nila ang lahat. Ang pagsunod ay hindi paghanga. Ito ay pagsuko. Ang tanong ay hindi kung tinatawag ka. Ang tanong ay, kapag sinabi niyang, sumunod ka, handa ka bang iwan ang lahat? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, maglaan ka ng sandali at tanungin ito. Ano ang lambat na hirap mong bitawan? At kung nais mong samahan kami sa paglalakbay na ito sa buhay ni Jesus, mag-subscribe at patuloy tayong maglakad ng magkasama.